Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Rupert. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa mismong tiya ko na pangalanan na lamang nating Jessa. Si Tita Jessa ay mas matanda lamang sa akin ng ilang taon gawa ng ito ang pinakabunso sa kanilang magkakapatid. At halos menopausal baby na ito. Kumbaga, unexpected na makakabuo pa sila lolo at lola noon. At dahil sa dikit ang edad naming dalawa ay kami ang nagmistulang magkapatid. Sanggol pa lamang ako. Kami na ang kambalto ko. Magkalaro. At noong paglaki ay madalas kami pa rin na magkasama. Lalo na kapag sumasama ako sa mga lakaran sa bukid. Nung nagdadalaga na si Tita Jessa ay doon na kami bihirang magsama. Palagi na siyang kasama ng mga kabarkada niya samantalang ako na pinatuli noon ay ilang bonding na nahimik sa bahay. Para bang doon na naputol. Siguro dala na rin ang pagbabago ng edad namin noon. Paminsan-minsan na lamang siyang nadaan sa bahay para kamustahin kami. Madalas ay kasama na siya ng mga kaibigan at kaklase niya at kapag umuwi ay hapon na. Makalipas ang ilang buwan, saktong kakagaling lamang ng tuli ko noon. Nakakalabas na ako ng bahay nang hindi nakapalda ni nanay. Nakakapag-brief na rin ako at shorts. Unang hinanap ko noon, si Tita Jessa. Dahil nga ang sabi ko noon ay sasama kami ulit kila Lola sa bukid kapag magaling na ako pero nagulat ako ng pagkapunta ko kila Lola. Masama umano ang pakiramdam ni Tita. Hindi ko na siya sinilip sa kadahilan ng nagmukmuk ito sa kwarto at kahit napakainit ay nagtaklob ito ng kumot. Hindi umano makadilat at naanghanga ng balat. Nagalit pa nga sila Lola at Lolo noon gawa ng gala kasi ito umano. Gala ng gala si Tita. Kung minsan ay umuwi ng 10 oras. Kasama niya naman yung mga kaibigan at mga pinsan niya pero syempre hindi naman nila alam ang mga nangyayari, di ba? Sabi ko na lamang, sige, hihintayin kong gumaling si Tita. Tapos ay sasama na ulit kami kila Lolo at Lola sa mga gapasan sa bukid. Lumipas pa ang mga araw. Hindi nagpakita si Tita. Pero nagdesisyon na lamang ako na ako ang sumama kila Lolo at Lola sa bukid para hindi ako buryo sa bahay. Hanggang sa isang araw, nagkagulo ang lahat. May nangyayari umanong hindi maganda kay Tia. Dali-dali kaming tumakbong magkakamag-anak na malapit sa bahay nila Lolo at Lola. Dapit hapon noon. Palubog na ang araw. Namimilipit sa sakit ng tiyan si Tita. Pinagsabihan na sila Lolo at Lola na patingnan sa manggagamot kaya naman itong isang tiyuhin ko ay dali-dali nang tumakbo dahil wala namang masakyan nun. Tila nasusuka si Tita pero wala itong nilalabas kundi ang nagbubula na malapot at naninilaw na laway. Napakarami. Ayaw maputol. Umiiyak na siya na tila hirap na hirap sa paghinga. Habang hinahaplos nila ang likuran ay patuloy ito sa pagsuka. Lumuluha na rin ito na tila may gusto siyang ilabas sa lalamunan niya pero hindi niya magawa. Na umaabot na sa puntong lumuluwa na yung mata niya. Sa pilit na pagsubok sa pagsusuka nun. Inabot ng halos kalahating oras ang pagwawala niya. Gawa ng ganun katagal bago dumating si Tito kasama ang manggagamot. Pagkarating ito ay kagad namang nagpausok ang manggagamot sa paligid. Nung nagsimula nang umabot ang usok sa may bubungan. Pagkalapat ng usok sa may bubungan na yon. Dinig namin yung mga pagaspasan. Maraming pagaspasan. Alam mo yung dinapuan ng maraming kalapati yung bubong tapos sabay-sabay na lumipad. Ganun na ganun ang tunog, Sir Seth. Grabe ang takot ko nun. Nagsimulang kumanta ng himnong hindi maintindihan ng manggagamot na ito.
At doon na kumalma si tita. Grabe ang pawis niya na parang naligo. Ang makapal niyang buhok ay basang-basa din sa pawis nun. Yung damit niya, ganun din. Pinunasan ito ng pinunasan ng manggagamot hanggang sa unti-unti ay nawala na ang pawis niya. Hinang-hinang binihisan si tiya ni Lola pagkatapos ng lahat. Patuloy ang pagpapausok sa ilalim ng higaan ni tita habang iniwan nila ito sa may kwarto na natutulog na. Ayon sa manggagamot, pakaingatan umano nila lolo at lola si Tita Jessa dahil tila may kumukursunada ditong aswang. Hindi siya nilulubayan ng mga ito. Amoy na amoy umano ng manggagamot ang samyu ng aswang sa paligid ni tita noon. Kaya kahit anong mangyari, ay wag na nila itong pagalain pa muna o papuntahin sa kung saan-saan si tiya, na siyang sinunod naman nila lolo at lola. Nanatili at nalalagi na lamang ito sa bahay nila, at kapag naman naglalalabas ay sumasama na ito sa amin sa may bukid. Sa madaling salita, bumalik yung bonding namin ni Tita Jessa na siyang ikinatuwa ko kasi hindi din naman ako masyadong pala kaibigan. At ang mga pinsan ko ay malayo din ang edad sa akin. Nung napawis-pawisan na at narawan na si tita ay nanumbalik yung kulay niya. 3 araw siyang maayos. 3 araw siyang okay. Pero sa ika-4 na araw ay muli siyang hindi sumama sa amin. Na ayon kina lolo ay sumama umano ang pakiramdam ulit ni tita nun. Nahihilo. At dahil sa baka mabinat ito ay pinagpahinga na lamang muna ito nila lolo at lola. 3 araw na hindi nakasama si tita sa amin. Ay naman kina lola ay maayos naman umano sa bahay at nakakagalaw ito pero ayaw niya muna umanong magpainit gawa ng nahihilo talaga siya nun. Kaya naman hinayaan na lamang namin ito. Hanggang sa isang hapon. Habang nasa bukid kami ay bigla na lamang sumulpot si tita. Sabi niya, nabuburyo na daw siya sa bahay kaya sumunod na siya. Maayos-ayos naman siya noon kaya akala namin okay na. Tsaka isa pa, wala na ring araw nun eh. Nung tipong palubog ng araw at nag-alsabalutan na kami noon pero nagpaalam muna si Tita Jessa. Pupunta muna umano ito sa palikuran sa may likod ng kamalig namin sa bukid. Yun nga lang, ilang minuto na ang lumipas at halos magdidilim na. Hindi pa rin siya lumalabas. Nagmamadali sila lolo at lola noon dahil ang plano nila ay pupunta pa sila sa may labasan dahil may mga aasikasuhin pa sila. Kaya sabi nila ay mauuna na lamang umano sila habang ako'y hinihintay si tita noon. Doon lang ako na natili sa kamalig. Naririnig ko naman na may gumagalaw sa palikuran. Bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang liwanag, doon ko na narinig si Tita Jessa na tila ba naduduwal sa mismong loob ng palikuran. Doon na ako syempre nag-alala. Tinawag ko siya. Titang? Titang? Wala akong narinig na ibang sagot, kundi pagsusuka, iyak, duwal. Tatakbo pa sana ako para habulin sila lolo pero sobrang layo nila nun at hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya naman bumalik muna ako doon. Tumakbo na rin ako kaagad sa kamalig para kunin yung gasera na nilalagay doon kapag kailangang magpagabi sa bukid. Titang! Titang! Wala pa ring sagot. Pagduduwal at pagwawala pa rin sa loob ng palikuran ang naririnig ko nun. Titang, bubuksan ko yung pintuan ha. Hindi naman ako nakarinig ng paghindi. Pagkabukas ko ng pagkabukas ng pintuan, Sir Seth,
Inaninag ko pa siya. Pero nang itutok ko yung gasera sa palikuran na yon, sa mismong harapan ko, si tita. Nakatapat sa akin. Yung laway mula sa bibig niya ay tuloy-tuloy ang pagtulo ng walang putol hanggang sa may lupa. Habang ang mga mata nito, kulay dugo. Literal na kulay dugo sa pula. Akala ko, problema sa kalusugan ang kinakaharap ni Tia noon, kaya naman nilapitan ko siya. Aalalayan ko pa sana siya, pero sa laking gulat ko ay bigla niyang itinaas ang mga kamay niya. At pagkatapos ay para itong pusang pinagkakalmot ako noon. Habang ang mga laway na tumutulo sa bibig niya ay wala pa ring tigil sa pagtulo. At ang malala, hindi ito napuputol. Doon na ako umatras nang maramdaman kong magsimula ng magdugo ang braso ko. Sobrang hapdi ng braso ko noon na kahit madilim ay alam kong nagsusugat na ito. At yung basa ng dugo noon, ultimong ang sarili kong dugo ay naaamoy ko, Sir Seth. Umatras na ako. Sumisigaw ako na baka meron kung sinong pwede kong hingan ng tulong nun. Pagkalayo ko, nanatili si Tia sa may banyo na nakatayo. Kitang-kita ko kung paano niya dinilaan ang mga kuko niya. Mga kukong ginamit sa pagkalmot sa akin. At ang matapos niyang dilaan yon, nanginig ang buong katawan ni Tia na mismong siya, tila hirap na balansin ng sarili. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nung matumba na siya, ginamit niya ang mga kamay niya bilang dalawang paa sa unahan. Gumapang siya na tila isang mabangis na hayop, pero hindi siya nag-anyong hayop. Nanginig si Tia ng walang tigil. At habang nangyayari sa kanya yon, isang tunog ng ibon ang narinig ko. Narinig namin mula sa itaas. Makapanindig balahibong tunog ng ibon. Kakaiba, pero sa tunog ng ibon na yon, natigil ang panginginig niya. Tumingala ito na parang aso at bigla na namang tumitig sa akin at umangil. Dito na ako natigil sa pagkatulala. Dala-dala ang gasera ay tumakbo ako na nagsisisigaw sa may daanan palabas ng bukid. Gawa ng naririnig ko pa rin si Tita na sumisigaw, na hindi umaalis ang sigaw niya sa likuran ko kahit na gaano kabilis ang takbo ko noon. Nang ibig sabihin lamang noon, hinahabol niya ako. Nakasunod siya sa akin ng posibleng mas mabilis pa sa takbo ko. Nabuhayan ako ng loob, Sir Seth, nang sa bandang unahan ay nakita ko mismo si Lolo, kasama ang mga tiyuhin ko na tumatakbo pasalubong sa akin. Doon ako umiyak. Batang-bata pa ako noon. Kakatuli ko lang, nagbibinata pa lang ako. Siyempre, gusto ko pang mabuhay, no? Magkaanak, magkajowa. Para bang doon na naipon ang takot ko nang makita sila. Pero nang makita ko ang isang tiyuhin ko na bumunot ng itak na para bang iitakin niya si Tia, sumigaw ako ng, "Tiyo, wag! Si Tiyang Jessa yan!" Napatigil sila. Napamura si Lolo. "Isang, anong nangyari sa'yo, anak? Sino may gawa niyan?" Nang siguro, naging pamilyar kay Tita Jessa ang boses ni Lolo. Napatigil ito. Para itong estatwang nakatulala lamang habang nakatitig yon. At ang medyo na alimpungatan ay bigla na lamang itong umiyak. Nagmamakaawa na igapos na siya bago pa bumalik ang ibon na tinatawag ang pangalan niya.
Mabuti na lamang talaga at may dalang ang lubid sila lolo noon at tinali si Tia. Binuhat pabalik sa bahay nila. Samantalang ako naman ay kinuskusan ng dahon sa mga kalmot sa braso. Hingi ng tawad si Tita sa akin. Awang-awa ako sa sarili ko pero naawa din ako sa kanya. Kaya tinahan ko na lamang siya hanggang sa makarating na sa bahay nila lolo. Pinatawag ang mga magulang ko doon at nakita nga nila ang sitwasyon ko. Sama-sama kami doon habang naghihintay ng manggagamot. Yung tito ko na nagsundo ng manggagamot noong nakaraan ay naghanap naman ng bago noon. Galit na galit siya doon sa unang manggagamot. Naaamoy niya umano ang aswang sa katawan ni tita pero hindi niya man lang naisip ang posibilidad na si tita ng aswang noon. Nangihina si tita sa higaan niya. Nakikiusap pa ito na huwag panatilihing tahimik ang paligid. Mag-usap-usap umano gawa ng kapag tahimik ay naririnig niya ang ibon at hindi niya na nakokontrol ang sarili niya. Makalipas ang ilang minuto, nanginig si tita. Nagpawis at tila takot na takot. Ang buong akala namin ay dahil ito sa sinasabi niyang ibon na naririnig niya. Yun pala, papalapit na pala ang manggagamot. Pagkapasok ng manggagamot na nakuha ni Tio ay lalong hindi makontrol ni tita ang panginginig niya. Nandidilat siya na nakatingin sa manggagamot na ito at dumoble ang pawis niya. Katulad ng unang manggagamot, pinausukan niya si tita. Nung lalong namawis si tita ay napasabi ito ng, "Ay na, sumingaw na. Amoy aswang na ang dalaga niyo. Ano bang pinagkakakain mo? At saan ka kumakain, Nineng? Bilis mo magtiwala sa mga hindi mo kakilala eh. Parang iba-ibang tao atang nakakasama mo araw-araw bago ka nagkasakit." Bagay na hindi nagkakamali ang manggagamot. Maya-maya pa, lumabas ang manggagamot kasama si Lolo. Pinagdala niya ng itak si Lolo at pumunta sa likod ng bahay. Makalipas lamang ng ilang minuto, ay meron na kaming naririnig na tunog ng tila manok na kinakatay. Napakaingay nun. Talagang dinig na dinig mo yung iyak niya at pagaspas. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Pagpasok nila Lolo ay nakita namin na may dugo ang itak niya, na siyang pinadiretso ng mga gamot na itutok umano sa may apuyan. "Ano, naririnig mo pa?" tanong ng manggagamot kay tita. Sabi ni tita hindi na. Wala nang ibon. "Galing ng tatay mo eh. Isang tagaan lang. Nasapul na." Ayon naman kay Lolo, pumunta umano sila sa likod na bahagi ng bahay, sa puno ng bayabas. Sinabihan siya ng manggagamot na kapag nanginig na yung bayabas ay tagain niya ang pinakamababang sanga. At nang manginig na ito, dali-daling hinataw ni Lolo ang sanga na yon. Ayon kay Lolo, maliit lamang ang sanga pero napakatigas ng hatawin niya. Pero nakita niyang bumaon ito at meron ng tama o dugo sa itak na yon. Nang tumingala sila ng manggagamot sa may itaas ng puno ay doon tumunog ang manok na tila kinakatay. Nakita ni tatay ang isang itim na ibon na kasing laki ng 2 kamao. Nakayuko ito, nakatitig ng galit na galit sa kanila. Habang ang dila nito ay tila dila ng tao pero mas mahaba ng ilang pulgada. Pagkahugot ni Lolo ng itak sa may sanga, ay dun na lumipad ang nilalang palayo pero hayaan na lamang umano ayon sa manggagamot. Sa kadahilan ng mamamatay na ito,
kapag sinunog na niya ang duguang itak sa apoy. Wala na itong magagawa dahil may usal na niya ng dasal yon. Hindi na magtatagal ang ibon. Binigyan na lamang ng manggagamot ng instruction sila lolo at lola na mga dapat inuming gamot ni tita. Kung anong oras at lilipas umano ang 1 linggo, ay idudumi umano ni tita ang isang buong bilog na itim na malambot-lambot naman, pero parang holen. Kapag nailabas na umano yon ni tita ay buhusan ito ng tubig na may asin. Kusa itong matutunaw. Hindi na umano kailangang tanggalin pa yon sa inodoro. Ayon kay tita, nabarkada umano siya. Nagkataong sunod-sunod ang kasiyahan kaya ibang-iba ang mga taong nakakasama niya, maliban pa sa talagang kaklose niya na mga kababata nun, kaibigan at kaklase. Isang hapon umano, nagkakasiyahan sila sa tabing ilog nang makaramdam ng pagkaantok si tita. Kaya ang ginawa nito, humiga muna saglit sa inilatag nilang banig sa may gilid ng ilog. Napaidlip siya. Doon ay nagkaroon siya ng masamang panaginip na meron umanong asong lumapit at dumikit sa kanya. Hindi niya umano magawang makagalaw pero dilat na dilat siya, Sir Seth. Nararamdaman niya umanong tumulo ang laway ng asong may babahong amoy sa mismong tenga niya. At doon na siya nagising. Pagkabangon ay lumingon ito sa paligid at wala siyang makitang aso o kung anumang hayop pero ang ipinagtataka niya ay merong malagkit at mabahong likido sa tenga niya. Kaya naman muli na lamang siyang nagbabad sa tubig ng ilog. Pagka-uwi nga niya noon ay doon na nagsimulang sumama ang pakiramdam niya. Ayon naman sa manggagamot, isang uri ng pagyanggaw ang nangyari kay tita. Dahil kapag nga ang laway ng nilalang ay nakapasok sa bibig o maging sa tenga ng isang tao, ay pwede itong mahawaan, lalong-lalo na kung pasadya. Walang sinabi si tita o sina lolo kung nailabas ba ni tita ang itim na holen. Pero magmula noon ay naging normal na si tita. Hanggang sa magkanobyo siya at napangasawa niya ito. Nagkapamilya. Lumipat sa lugar sa side ng lalaki. Naging ninong pa ako ng bunso nilang anak. Nakatulad ni Tita Jessa, ay ipinanganak noong malapit na siyang magmenopause.